Kamusta mga chong? Ito yung ating Yamaha YTX 125 ngayon. Ayan, check out muna natin bago tayo mag-start sa video natin ngayon. Ayan ang itsura nya. Bali kakatapos lang umulan dito, kakatila lang. Kaya ayan, medyo basa-basa pa siya. Tapos hinilamusan ko na rin kasi medyo madumi. Pero madumi pa rin siya. Hindi, kasi kanina medyo maputik eh. Ngayon medyo medyo madumi na lang. So ang video natin ngayon mga chong, Itong ating brake lever, ayan, kita nyo naman, putol, tapos may gas-gas. Papalitan natin to. Bale, ito naputol nga, nung tayo sumemplang. Siguro mga 2 to 3 weeks ago yun, nangyari yung insidente. And okay lang naman yung pag-semplang, hindi naman malala. Kumbaga, mabagal lang din yung takbo nun. Hindi naman mabilis, kasi kung mabilis yun, hindi lang yan ang mangyayari dyan. Bale, yung pagsemplang ko sa sa Bailen, nangyari sa General Emilio Aguinaldo, Cavite, yan, kung familiar kayo sa lugar na yun. May tumawid na aso, tapos yun, nabulaga ako. Pero hindi ko na siya iniwasan, kasi talagang on the spot, talagang binulaga ako, ginulat ako ng aso, kaya tumawid ako. Pero buti, ito lang yung nangyari. Ayan, mga konting gas-gas lang. Ayan lang nangyari dyan, naging diferensya. Tsaka ito ang pinakamalala, yung brake lever nga naputol. Pero nagagamit ko pa naman, 2 linggo ko nang ginagamit ng ganyan yan. Okay naman, nabibrake ko naman. Kaso minsan hassle din talaga kasi putol. Ayan. Tapos ang ginawa ko dyan, yung dulo nya medyo matulis nung naputol. Hinasa ko na lang para syempre safety din, baka mamaya matusok pa yung kamay natin, di ba? Tapos bukod dun sa mga gas-gas at putol niyan, itong ating handlebar nawala sa linya, nawala sa alignment. Pero ginawa ko na lang diskarte, pinukpok ko na lang para medyo magpantay, kasi talagang nawala din sa alignment to, napakalayo, tumabingi talaga. Pero yan, imbis na bumili nga ng bago, diniskarte ako na lang para magamit din, kasi bumili tayo, kasi magkano rin tong handlebar na to, parang 900 ang bili ko dito kung bibili na naman ako ng panibago, di another gastos na naman yun, di ba? So yun nga, ayun ang gagawin natin ngayon. Ito yung ating gagamitin na brake lever, aftermarket na to, hindi na to stock. Ito yung in-unboxing ko, last video yun, kung hindi nyo pa napapanood, check out nyo na lang. Hindi pala yung unboxing kasi hindi naman siya nakabox, unplasticking or unpacking, basta ganun. Ito pang STX 125, pero fit to sa Yamaha YTX natin, YTX 125. So isa lang yung binili ko. Bali yung presyo na ito, magkano ba to? 51 pesos lang ata to sa Shopee. Pero kung bibili ka ng original na ito sa Yamaha, nasa 320 pesos. Napakalayo ng presyo. Double check yung presyo kung 51 pesos nga. Pero napakalayo ng presyo niya kung bibili ka sa Yamaha, sa mismo Yamaha. Tapos kung original yung gagamitin mo. Pero kung may budget ka naman, why not, 'di ba? Mas maganda pa rin yung original parts. Ako medyo kapos ako ngayon, medyo nagtitipid tayo, kaya ito muna ang gagamitin ko. Tsaka ayun, hindi naman sa pero mamaya baka tumawid na naman tong motor, baka mabali lang din, 'di ba? Wag naman sana, 'di ba? Pero ito, ayan, tara, start tayo. Tatanggalin muna natin, luluwagan muna natin itong yung brake cable nya. Luluwagan muna natin yan para matanggal natin yan. Tara, pwesto ko lang itong camera. Okay mga chong, simulan na natin to. Dito tayo. Bali, luluwagan lang natin to, o kahit tanggalin muna natin para madali nating matanggal yung lumang brake lever natin. Kaya naman siya ng kamay, ganyan lang. Pipigilan mo lang yan. Kailangan kasi maluwag para madali nating matanggal yung lumang brake lever. Kabit ko lang to, baka mawala pa. Okay. Okay mga chong, natanggal na natin yung brake cable. Dito naman tayo, tanggalin na natin to. Ayan, tanggalin lang natin yan. Tapos gamitan natin ng ang super power. Hindi, ito, gamit natin G's na socket at G's na combination wrench.
para may pampigil tayo kasi kabilaan yan. Madali lang naman yan, hindi naman yung sobrang sikip kasi pag sobrang sikip yan hindi mo rin magagalaw yan. Ayan, ikot-ikot lang. Yun, tanggalan natin yung nut, yung bolt ay hilahin lang natin. Okay, tanggalan natin bolts. Tanggalin na natin itong luma. Ito yung luma, ayan o. Ayan ang itsura ng ating lumang brake lever na hindi ma-autofocus ang ating camera. Ayan. Tapos siyempre ito yung ating bago. Buksan na natin. Ito pala nakabukas to. Ayan. Sabi natin yung basura, tapon natin sa tamang basura, huwag tayo magkalat. Pagkumparahin natin mga chong, bago natin kabit. Ayan. Ayan yung itsura o, ganyan ang diferensya. Yung naputol. Dito siya naputol sa may gitling. Ayan o, pangit siguro pag may gitling, no? Hindi siya mapuputol. Pagkumparahin muna natin yung brake lever natin bago natin ikabit. Ayan, dito sa side na to, ayan, ito dito naputol sa may gitling na to. Ito yung pagkakaiba nila oh. Ito may guhit sa gitna. Yung stock natin na original wala. Ayan, side by side pagkumparahin natin. Tsaka parang magaan tong ano, itong CSL kaysa dito sa ano. Ito may putol na to pero parang ang bigat pa rin. Ito parang ang gaan lang niya. Dito naman sa side na to parang mas solid pa rin talaga ang original parts. Dito sa part na to. Ayan. Etong dito hindi ko na masabi pero meron pang halos walang pinagkaiba kasi ayun, may nakakabit pa dun sa kabila na lever natin sa may clutch. Halos parehas lang din may ano. Parang ano lang to, parang magaan lang siya, parang mas light lang siya ng konti ano. So ayan, ayan yung pagkakaiba ng dalawa. So maganda siguro kung wala nang gitling dito no? Kasi doon siya naputol eh. Parang manipis na doon kaya madaling maputol doon. So kabit na natin itong bago natin para matapos na tayo sa video natin ngayon. So madali lang naman yan, papasok mo lang ganun, tapos lagay natin yung mga bolt. So balik lang natin ulit doon. Okay, ito hindi natin na pagkumpara. Yung butas na itong CSL kaya yung butas na itong stock magkaiba. Mas maluwag yun sa stock, masikip dito sa CSL. Tsaka yun nga, medyo parang mas light na itong bago, itong CSL. So didiskartehan ko lang itong butas. Okay mga chong, nadiskartihan ko na yung butas nito, medyo niluwagan ko ano. So yun, ganon, kung ganito yung bibilin yung brake lever, make sure na maluluwagan nyo rin tong butas na to kasi masikip. Virgin pa. Ayan o. So kanina hindi siya mapasok, ngayon ayan na. Papasok na natin, no? Diba? So pwede na natin ilagay yan mga chong kasi maluwag na yung butas, smooth na yan. Pasok na natin tong bolt. Ayan, kunin ko lang yung ating socket. Ayan, pwede natin pihitin yan. O diba, sumagad na siya, hindi tulad kanina ayaw bumaba. Tapos kabit natin tong nut. Ayan, okay na. Pero parang maluwag to yung ano, parang manipis nga tong CSL, tong aftermath. Kasi dito sa stock, ito kasing stock kanina talagang fix lang siya pag ginagalaw mo eh. Pero di bale, ang importante dyan magamit natin ng maayos. So balik na natin tong brake cable. Ganoon lang din kung paano natin siya binaklas kanina. Importante magamit natin na maayos at may preno tayo para tayo iligtas sa ating biyahe. Ay pata pumasok.
Hanggang sa dulo, gaganon lang. Pwede na sila. Yun. Natin to. Tapos sikipan na natin yun sa ilalim. Tayo mga chong, ibalik natin to. Ganun lang din kung paano natin siya kinalas kanina. Ganun lang natin siya ibabalik. Balik natin yung bolt. Yun na, check ko lang doon kung okay na yung sikip na ganyan. So kailangan pa ng konting sikip. Okay na siguro yan. Okay mga chong, nakakabit na natin yung bago nating brake lever. Ito na siya. So tanggalin ko muna tong cover para makita natin ang buo. Tapos focus natin. Ayan. So fit naman siya, no? Sakto lang din. Pero yun nga, yung butas na itong gantong klaseng brake lever na galing sa pang Yamaha STX, no? Kung ganito rin yung bibili nyo, ganun lang din yung diskarte. Luluwagan nyo lang yung butas para maipasok nyo dito sa bolt na to, kasi medyo masip nga yung butas nito. Di tulad dito sa stock na brake lever, ayan, no? Maluwag yung butas nya. Tsaka nagamit na rin to kaya lumuwag na rin siguro. Ang ano ko lang dito, medyo mauga, ayan, no? Di tulad dito may uga siya pero hindi naman sobrang mauga kumpara dito, ayan, no? Kasi yun nga, manipis lang tong aftermarket na brake lever na to. Pero kung titingnan mo naman, halos parehas lang din kung ikukumpara natin dito, ayan, no? Ito yung ating stock na lever. Ito naman sa clutch. Pero ayun, halos isa lang yung itsura niya, no? Medyo manipis lang talaga yung nandito, yung bago nating ginabit. Ayan. Yan kung titingnan nyo, kung pagkukumpara nyo, tas pares lang din, may bola, tas yung bola niya may butas dito sa ilalim. So halos pares lang din. Ang importante, magamit natin ng maayos to at may preno tayo para sa safety natin pag nagdadrive tayo araw-araw. Ayan. Ito, function pa naman to, nagagamit pa naman to, pero syempre iba pa rin talaga yung pagkabuo yung brake lever mo. Ayan, so yun lang mga chong, ganun lang magkabit ng brake lever. Sana makatulong tong video na to sa inyo. Huwag nyo na lang kalimutan mag-like, comment at subscribe sa YouTube channel natin na to, at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga video na ginagawa natin about sa ating Yamaha YTX 125 at sa kung ano-ano pa, no? So yun lang mga chong, peace, rock and roll, mag-ingat kayo palagi pag nagdadrive kayo ng motor.